bago tayo magsimula, raffle announcement. Yung iba hindi pa nagkiklaim nung prize nila, kaya ibibigay ko na lang uli sa iba yung premyo at sa dadating na Sunday, meron uli tayong cash prize raffle na 200 pesos. Simple lang ang gagawin, JIP, ano? Mag-comment lang ng hashtag JD at hashtag JD Films. Mag-subscribe sa YouTube channel ng JD. Nariyan sa comment section ang link ng channel. Ganun kasimple, mananalo na kayo kaagad ng 200 pesos sa Sunday. Yun lamang JIP, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Dahil sa mga nakikitang nilalang, hindi na alam ni Ilay ang gagawin ng sandaling iyon. Nahati ang isipan ng binata sa pagitan ng pag-atras at pagsalakay. Huminga ng malalim si Ilay. Binunot ang sandata. Naglabas ito ng kakaibang liwanag na nakakuha ng atensyon ng napakalaking nilalang. Marahang naglakad ang binata papunta sa kalaban. Akmang sasalakay na nang biglang nakarinig ng isang tinig. Sandali lang, bata. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang nilalang na yan ay hindi tinatablan ng kahit anong sandata. Mapagawa ng tao o gawa ng bathala. Purong espiritu ang nilalang na yan. Kaya mas may kapangyarihan ito kung ikukumpara sa kahit anong elemento. Wika ni Tandang Sabyo. Napatras si Ilay at pinakiramdaman ang ikinikilos ng nilalang. Napansin niyang hindi ito gumagalaw at ang tanging ginagawa nun ay harangan ang pasukan ng yungib. Ano bang meron sa yungib na yan? Bakit bantay sarado ng mga nilalang mula sa ibang mundo? Tanong ni Ilay. Isang taong may taglay ng napakalakas na sandata na sa loob ng yungib na yan. Sa oras na makapasok ka ng walang pahintulot, sigurado na ang kamatayan mo. Tugon ni Tandang Sabyo. Biglang naalala ni Ilay ang nangyaring pananalakay sa kanilang baryo. Ngunit nasa loob ng yungib na yan ang taong may kagagawa ng pagkamatay ng aking mga kasamaan. Hindi ko papalampasin ang ginawa niya. Biglang tumawa ang matanda at muling nagsalita. Wilson, may mga bagay tayong hindi naunawaan. Kagaya na lamang ng mga kaganapang nangyayari ngayon. Alam kong magulo ang isipan mo at hindi labos na nauunawaan ang mga nangyayari. Bakit hindi ka maupo sa tabi ko nang maisalaysay ko sa iyo ang lahat-lahat? Isinilid ni Ilay ang sandata at naupo sa tapat ng matanda. Ang mga nilalang naman na nagsipaglabasan ay kaagad na naglaho. Gapala, tawagin mo talaga akong Tandang Sabyo. Nakita ko ang hawak mong sandata. Hindi ba isa yung kampilan mula sa mga batukan? Wika nito. Kaagad namang nagpakilala si Ilay. Ako naman po si Ilay at tama po kayo. Ipinagkaloob po ito ng tungkong langit. Gamitin ko daw po sa pagtatanggol sa mga kababaryo ko. Muling tumawa ng malakas ang matanda na labis namang ipinagtaka ng binata. Sandali lang. Napapansin ko, kanina niyo pa ako pinagtatawanan. Halos lahat ng sinasabi ko tinatawanan niyo. May mali po ba? Tanong ni Ilay. Sa palagay mo, tama ba ang mga nalalaman mo? Tanong ni Tandang Sebyo. Napaisip si Ilay. Nagsimulang magdalawang isip tungkol sa lahat ng nangyayari. Ang totoo, Tanda, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Lalong-lalo na po ngayon. Tugon ni Ilay. Hindi mo naman tinanong ang sarili mo kung tama ba o mali ang lahat ng nangyayari.
Yang sandata mo, maaari ko bang bawakan? Tanong ni Tandang Sabio. Inabot naman ni Ilay ang kampilan at laking gulat nito dahil nang hawakan ni Tandang Sabio ang sandata, agad itong naging alikabok at sumama sa pag-ihip ng hangin. Teka, anong ginawa mo sa sandata ko? Tanong ni Ilay. Ipinakita ko sa iyo ang totoo nitong anyo. Alikabok! Hindi ka ba nagtataka kung bakit ka nahirapan sa pagpaslang sa barok? Kung tutusin, madampian lang ito ng talim ng totoong gintong espada. Mamamatay na ito! Tugon ni Tandang Sabio. Napaisip si Ilay dahil ang katotohanan ay wala itong alam sa totoong kakayahan ng hawak na sandata. Ang totoo, wala akong nauunawaan sa lahat Maging ang kakayahan ng sandatang iyon. Hindi ko nga kayang gamitin ng maayos Maliban na lang sa sobrang gaan nito kapag hinawakan. Pero imposibleng huwad ang sandatang iyon dahil nabalot ito ng... Hindi na naituloy ni Ilay ang sasabihin dahil dinuktungan ito ng matanda. Binalot ng balot ang mga mandirigma mo. Sinasabi ko na nga ba, pasensya na kung maririnig mo ito mula sa akin. Pero nalin lang kayo ng isang bulahang debata. Ngayon, bumalik kayo sa inyong baryo. Dalin mong sisid lang ito at ipainom ang laman sa mga mandirigmang nasasakupan mo nang sa ganon matanggal ang sumpang kumapit sa kanila. Hindi na nagtanong pa ang binata. Dali-dali itong umuwi bit-bit ang sisidlang ibinigay ni Tandang Sabio. Nang marating nito ang pasukan ng baryo, kagad siyang sinalubong ng ilang mandirigma. Patawad po punong manikyad kung iniwan ka namin sa gitna ng labanan. Nangamba lang po kami sa kaligtasan namin Wika ng isa sa mga mandirigmang tagbanwa. Wala kang dapat hingi ng tawad dahil tama lang ang ginawa nyo. Ngayon tipunin mo ang mga kasamahan natin at sasabihin ko sa inyo ang lahat. Tugon ni Ilay. Nang matipon ang mga kasamahan, ipinasa nito ang sisidlang dala. Hindi naman na nagtanong pa ang mga mandirigma. Isa-isang nagsipag-inom ang mga ito. Medyo kinabahan si Ilay dahil namilipit sa sakit ang mga mandirigmang nakainom. Huwag kayong matakot. Pag lumipas ang sakit na yan, magigising kayo sa katotohanan. Ilang minuto ang lumipas. Tuluyang bumalik sa wisyo ang mga kasamahan. Nagtaka ang mga ito sa nangyari, kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ilay at ipinaliwanag ang lahat. Kagaya ng inaasahan, may ilang nawala ng tiwala sa kanya. Tuluyang tumiwalag sa kanyang pangkat. Hindi naman ito pinigilan ng binata. Sa halip ay hinayaan niya ang mga ito. Sa isip ni Ilay, sa oras na mapagtanto nila ang katotohanan, kusang babalik ang mga ito. Matapos ang kaganapan ay muling bumalik si Ilay sa yungib, sa pag-asang muli niyang makikita ang matandang si Sabio. Hindi naman nabigo ang binata dahil naroon pa rin nakaupo ang matanda kung saan niya ito iniwan. Olay, bumalik ka kaagad. Nagawa mo na ba ang panagotas ka? Tanong ni Tandang Sabio. Opo, sinunod ko na ang sinabi niyo. Ang ilan sa mga kababaryo ko ay nawalan ng tiwala sa akin at piniling lisanin ang baryo. Tugon ni Ilay. Hayaan mo lang ang mga umaalis. Kapag natauan sila ay kusa ating babalik ang mga yon. Sa gayon, alika, nang maliwanagan ang isipan mo sa lahat ng nangyayari.
Wika ng matanda habang tumatayo. Naglakad ito papunta sa yungib na labis namang ikinagulat ni Ilay. Sandali lang, tanda. Isang mambabarang ang nakatira sa yungib na yan. Paano kang nakakapasok? Tumawa ng malakas si Tandang Sabio at tinugon ang binata. Sa palagay mo, mukha ba akong mambabarang? Halika, pumasok tayo sa muntikong tahanan. Matapos magsalita ay itinaas niya ang kamay na parang may hinawi sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Ilay nang makita ang isang kubo. Ano pong nangyari? Saan ang galing ang kubo? At sa kayong yungib, saan po napunta? Sunod-sunod na tanong ng binata. Hindi na sumagot pa si Tandang Sabio. Salip ay tumuloy na ito sa paglalakad papasok ng kubo. Sumunod na din si Ilay. Inaya siya ng matandang maupo muna sa munting sala. Inikot ni Ilay ang tingin sa loob ng kubo at napansin ang iba't ibang sandata. Saan naman po galing ang mga sandatang ito? Bakit po napakarami? Tanong ni Ilay. Ang mga sandatang yan, pagmamay-ari ng mga magigiting na mandirigbang kinalugdan ng mga bathala. Isa sa mga sandatang yan ay pagmamay-ari ng bantog na raha ng kalinugan. Ang ilan naman ay hindi ko matandaan kung sino ang nagmamay-ari. Halika, kumain ka muna nang makapag-isip ka ng maayos. Habang kumakain si Ilay, hindi nito maiwasang titigan si Tandang Sabio. Pilit iniisip ni Ilay kung sino ang matanda at bakit siya nito kinakausap. Hindi nagsasalita ang matanda. Patuloy lang ito sa paghit-hit ng kanyang pipa. Nang matapos na si Ilay sa pagkain, saka naman ito nagsimulang magkwento. Alam mo, ang taong nagpakilala sa iyo bilang Gadang, isa siyang dating mandaragba. Kinalugdan siya ng isa sa mga bathala. Binigyan ng lakas na kapangyarihan ngunit hindi na kontento. Pinili niyang maghangad ng mas higit paglakas sa pag-aakalang mapapantayan niya ang mga bathala. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Hinamon ni Gadang ang dakilang bathala ng mga panday, si Mapulod. Ngunit sa kasamaang palad ay nagapi siya nito dahil ang sandatang gamit ni Gadang ay hinubog at pinanday ng walang iba kung hindi ang hinamon niyang bathala. Isinumpa siya ni Mapulon na hindi mamamatay hanggat hindi na hanap ang taong makakapantay sa kanyang lakas at makakatalo sa kanya. Pilit niya ding pinapanday sa sariling paraan ang isang banal na sandata. Ngunit kahit paanong gawin ito, hindi niya magawang gayahin ng sandata. Oo nga, at nakopya niya ang hugis at kulay nito. Pero kahit anong gawin niya, mananatili pa din itong alikabok. Pagpapaliwanag nito, dito na unti-unting nalinawan si Ilay. Napagtanto ng binata ang lahat ng nangyari, simula nung makita niya si Gadang sa dalampasigan, hanggang sa huli nilang pag-uusap noong nagpakita ito sa lahat ng kanyang mga kababaryo. Paniwalang paniwala ang matatanda sa baryo na siya ang tungkong langit. Walang hiya siya. Pero ano naman pong dahilan ni Gadang bakit niya ginawa yon? Tanong ni Ilay. Isa lang ang layunin ng lahat ng mga traidor sa bathala. Ang pantayan ng kanilang kapangyarihan o hindi kaya higitan pa ang mga ito. Pasalamat ka na lang at nagawa ko pang agapan ang nangyari sa mga kasamahan mo. At ang insektong ipinadala ko sa isa sa kanila ay pamamaraan para malaman ang ginawa ni Gadang. Hindi rin ako ang nagdulot ng pagkakasakit nila. Mula ito sa isang sumpang ikinubli ni Gadang sa isang mabuting basbas. Lingid sa kaalaman niya,
Unti-unti niyang hinihigop ang lakas at buhay mula sa katawan ng mga mantirigma. At sa bawat pakikipaglaban, dadaragdagan ang kanilang lakas na siya namang kinukuha ni Gadang sa pamamagitan ng baluting ipinagkaloob niya sa iyong mga kasama. Pagpapaliwanag ni Tandang Sabio. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Pero Tandang Sabio, nabanggit nyo, huwad ang espada na ibinigay sa akin ni Gadang. Nasaan ang tunay? At paano ko malalaman ang pagkakaiba? Tanong ni Ilay. Hindi sumagot si Tandang Sabio. Salip ay nahiga ito at ipinikit ang mga mata. Maiga ka muna at magpahinga. Paggising ba, siguradong malalaman mo ang kasagutan. Wika ni Tandang Sabio sabay pikit ng mga mata nito. Wala na ring nagawa si Ilay kung hindi sundin ang sinabi ng matanda. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata at unti-unti nang nakatulog. Ilang sandali pa ay nagising ito dahil sa malakas na ingay ng pinupukpok na bakal. Bumangon ang binata at inikot ang tingin sa paligid. Laking gulat nito nang makitang wala na siya sa kubo ni Tandang Sabio. Pagtayo ni Ilay, kaagad niyang nasipat ang isang lalaking may kung anong ginagawa. Naglakad ang binata papalapit sa lalaking iyon at napagtanto niyang isa itong panday. Mas lalo pang lumapit ang binata upang makita ang ginagawa ng lalaki. Napahinto siya sa paglalakad nang bigla itong magsalita. Ang isang magandang klase ng kampilan, makailang ulit na idinaraan sa apoy bago mo makuha ang ninanais mong anyo. Parang buhay lang din ang tao. Kailangan mong dumaan ng ilang beses sa pagpukpok upang tuluyang mahubog ang katauhan nito. Ikaw bata, kagaya ng isang kampilan, ang buhay mo ay nasa proseso pa lang ng pagpapanday. Hindi natin masasabi kung nakumpleto na ang pagkakahubog sa iyo hanggat hindi ito na ilulubog sa tubig upang pagtibayin. Wika ng panday. Nagtaka si Ilay sa mga sinasabi nito. Idagdag mo pa ang pagkalito kung paano siyang napunta sa lugar na iyon. Manong, matanong ko lang po, paano ako napunta sa lugar na to? At ang pagkakatanda ko, natutulog lang ako sa bahay ni Tandang Sabio. Tanong ni Ilay. Lumingon ang lalaki sa kanya at ngumiti. May dahilan kung bakit ka nandito bata. Marami kang katanungan sa isip na hindi mabigyan ng kasagutan ng mga taong nasa paligid mo. Dahil na din sa kakulangan sa kaalaman at pag-unawa. Ako si Mapulon, ang diwatang panday. Ikaw si Ilay, hindi ba? Nagulat si Ilay dahil kilala siya ng lalaki at bilang paggalang ay nagpakilala din ito. Ako nga po si Ilay at tama po kayo. Marami akong katanungan. Hindi naman siguro lingid sa inyo nangyari, hindi ba? Wika ni Ilay. Alam kong ginawa ng traidor kong katiwala. Pero hayaan mong tadhana ang magtakda ng kanyang kaparusahan. Naparito ka para mabigyang liwanag ang iyong katanungan at yon ang aking tutugunan. Tugon ni Mapulon. Kagad nitong pinaliwanag ang tungkol sa naganap. Maging ang pagkakalikha ng gintong espada at kung para saan ito ginagamit. Ang gintong espada ay isang makapangyarihang sandata ng diwata. Ginawa ito bilang simbolo ng kanyang kadakilaan at pamumuno sa lahat ng mga bathala. Binasbasan ito ng dakilang may likha ng lahat upang gamitin sa pagtataguyod ng kayusan. Nang mamatay ang diwatang iyon sa isang labanan, nagpagala-gala na kung saan-saang lupain ang gintong kampilan. Dahil sa taglay nitong kapangyarihan, maraming naghangad na makuha ito.
Isang makapangyarihang diwata ang nagbuhis ng kanyang kalayaan upang maikubli ito sa mga mata ng taong sakim. Iyon ay ang tungkong langit. Pagsasalaysay ni Mapulon. Nagbuwis ng kalayaan. Bakit naman po? Tanong ni Ilay. Nakadikit sa pagkatao ng diwatang iyon ng tunay na gintong kampilan. At sa oras na mahanap ng sandata ang karapat-dapat na magmay-ari, saka palang makakalaya ang tungkong langit. Tugon ni Mapulon. Ano naman po ang kinalaman ko sa kaganapang iyon? Muling tanong ng binata. Biglang hinampas ni Mapulon ang martilyo at nagsalita. Hindi pa din ba malinaw ang lahat sa iyo? Hindi ko akalaing napakahina ng pag-iisip mo. Nandito ka sa harapan ko dahil ikaw ang napili ng gintong kampilan. Nandito ka upang mapuno ng kaalaman ng iyong isipan. Ngayon, kung hindi mo pa din ito nauunawaan, bukas ang aking trangkahan. Makakaalis ka na dahil wala akong panahon sa mga mahihina ang utak. Napangiti si Ilay at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag ng binata ang kanyang panig. Patawad po, pero hindi ko talaga lubos sa kalain na ako ang mapipili ng sinasabi niyong gintong kampilan. At ano bang dahilan ng paghirang nito sa akin? Muling tanong ng binata. Naupo si Mapulon sa tabi nito at tumugon. Nangangailangan ng tagapangalaga ang sandata. Ang tungkong langit ay walang kakayahang gamitin ito. Kahit anong kapangyarihan niya, kailanman hindi niya mahahawakan ang sandatang iyon. Dahil kasing init ng araw ang enerhiyang bumabalot sa buo nitong kaanyuan. Tanging ang hinirang lang na tao ang maaaring humawak at makagamit nito. Pagpapaliwanag ng diwatang panday. Agad din itong tumayo at inaya ang binata sa isang bahagi ng tirahan. Ipinakita ni Mapulon ang iba't ibang sandatang ginawa para sa mga diwata. Napakaganda ng mga ito at kumikinang. Ngunit may isang kampilan ang talagang nakaagaw ng pansin ni Ilay. Biglang pumasok sa isipan niya ang sinabi ni Tandang Sabyo. Malalaman mo ang totoo sa huwad, hindi sa pamamagitan ng paningin, kung hindi sa enerhiya nitong sumasagot sa iyong kaluluwa. Tama nga ang sinabi ni Tandang Sabyo. Mapulon, kung hindi ako nagkakamali, ang kampilan na yan ang totoong gintong kampilan ng tungkong langit. Napangiti si Ilay at muling nagsalita. Bakit hindi mo subukan nang malaman natin? Huminga ng malalim si Ilay at kinuha sa pagkakasabit ang kampilan. Nang mahawakan ng binata ang sandata, kakaibang daloy ng enerhiya ang kanyang naramdaman. Nanuot ito sa kanyang kaugatan at ang nakakapaso nitong liwanag ay tila unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan. Purihin ang may likha. Sa wakas nahanap na ng gintong sandata ang kanyang bagong Panginoon. Maligayang pagbabalik sa mundo na mabuhay, Apo Adlaw. Matapos magsalita ni Mapulon, tila isang pagbabalik tanaw ang nakita ni Ilay. Natunghayan nito ang kadakilaan ng naunang nagmamay-ari ng kampilan, maging ang mga labang pinagdaanan nito. Napagtanto rin ng binata na ang totoong nagmamay-ari ng gintong espada ay walang iba kung hindi ang diwata ng araw na si Apo Adlaw. Napagtanto din ng binata na ang totoong tungkong langit ay walang iba kung hindi si Tandang Sabyo. Matapos ang pangyayaring iyon, nagising ang binata at bumangon ito. Natagpuan niya ang sariling nakahiga sa labas ng yungib. Nakaupo sa bato si Tandang Sabyo, ngunit sa pagkakataong iyon ay may hawak na itong kampilan. Gayon na lang mo na ang katotohanan.
Napapanahon na siguro para pakawalan ko ito at ihabilin sa pangangalaga ng kanyang bagong Panginoon. Wika ni Tandang Sabio. Sa pangitaing nasilayan ni Ilay, nalaman niyang daang taon na palang nakatali si Tandang Sabio sa kampilan at nagpapanggap lang itong matandang hukluban. Ngunit ang katotohanan, isa itong diwatang may mataas na katungkulan. Hindi ko na po hahayaang magtagal pa kayo sa pagkakabilanggo. Mahal na tungkong langit, ipinagkakaloob ko na po ang inyong kalayaan. Wika ng binata habang inaabot mula sa matanda ang kampilan. Nang mahawakan ito ni Ilay, kagad nagbago ng anyo si Tandang Sabio. Naging matipunong binata. May nakabalot na gintong tela sa katawan. Isang koronang gawa sa sinag ng araw. Paikot-ikot din sa katawan nito ang isang uri ng inkantong ibon na kung tawagin ay Minukawa. Nagliliyab ang bawat balahibo ng ibong iyon at lahat ng madampian ay siguradong masusunog. Salamat sa pagpapalaya mo sa kanila. Ngayon bilang gantimpala, tanggapin mo ang isang basbas na gagabay sa iyo sa pakikipaglaban para may pagtanggol mo ang iyong nasasakupan. Nasa katauhan mo ang dakilang diwata ng araw. Gamitin mo ang kapangyarihan upang magsilbing liwanag sa madalim na landas na tatahakin ng iyong tribo. Hindi ka papabayaan ng iyong sandata. Maging ako, nasa tabi mo lang sa oras na kakailanganin mo ng saklolo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na episode ng Gintong Espada ng Matandang Hukluban. At saka, grabe, nagulat ako kasi sa mga nagdaan na episode, nadala ako ni Gadang. Kala ko siya talaga yung tungkong langit. Pero ngayon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Yun lamang, JIP. Abangan na mga susunod na kwento. Paalam.